shipwreck ka. Kung kailangan mong ingatan ang pananampalataya, kasamang dapat maingatan ang mabuting budhi o ang mabuting konsensya. Kasi pag nawala yon, shipwreck ka. Paano ka maliligtas nun? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and it's always nice to be seeing you mga ka-U3. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Gusto ko pong batiin yung ating pong mga viewers na kasalukuyan pong kumakain. Ayan. At sa iba naman po na nasa sasakyan, nasa biyahe, sana po ay nasa mabuti po kayo at safe po kayo na lugar while you're listening to this or you're watching this mga ka-U3. Sa mga baguhan po sa ating channel, ang ginagawa po natin, tayo po ay nanonood ng mga religious preachings, mga discussions, mga sermon, mga Bible study, and po ating ginagawa sa U3. Kaya if you like these kinds of contents, please click thumbs up. Yan po yung ating tuition fee. Yan, dito po sa ating Usap-Usap University mga ka-U3. Sa ating episode ngayon, ito po ay in a way kind of continuation from the last time. Although the last time po, masyado lang pong kaunti yung kanila pong na-cover na topic dun po sa episode po na ang dating daan. And ngayon po, ito po ay ito na ang mas mahaba po na versions ng mga compilation patungkol po sa panalangin. Actually, yung topic po na yan, pinapili ko po kayo no, sa atin po community post. So, meron po tayong voting dyan na kung saan sinabi ko nga po anong topic yung gusto nyo at ito po yung nanalo. So, kaya po, ayan pong atin pong tatalakayin at bibigyan po ng reaction for the first time, of course. Sa akin pong background sa pag-aanalisa mga ka-U3, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate na sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, kaunting paalala lang po sa mga viewers po natin, alam na nila yan na ako po ay hindi po member ng mga religious organization or groups po natin pong tinatalakay po dito sa U3, and our goal only is to be a fair reactor dahil hindi po ako kaanib expect na maybe in some points I may agree, in some points I may disagree. So kung lahat po ay ready na, let us watch this video together. Samahan niyo po ako. Let's go. Yung tungkol naman po sa Apokalipsis na sinasabi, yung pagkakabigay ng tanda sa mga mayayaman, mahihirap, mga laya, mga alipin. Ang tanong ko po doon, yung po ba yung sinasabi na sign of the cross o tanda ng krus sa kasalukuyang panahon po ngayon? In a way, sa isang banda. Kasi literally in spiritual may kahulugan yun eh. Ang spiritual na kahulugan nun, yung tanda ng kanang kamay at saka noo, ang kanang kamay kasi yun symbolic of doing things. Yung paggawa. Yun namang noo, symbolic of your kind of thinking, yung paraan ng pag-iisip mo. Kaya yung mga antikristo, makikilala mo sa isip at sa gawa. Yung mga antikristo. Hindi po tinutukoy yung pagsasign of the cross doon. Isa yon. Nasa pasyon yun eh. Ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay, tandang pagkakakilala na sila nga'y kampung tunay nitong antikristong hunghang. Yun ang nasa pasyon. Maraming salamat po. Basahin natin na makakala niya, loloko ko eh. Ito po sabi sa pasyon. Ipag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakakilanlan na silang ay kampung tunay nitong antikristong hunghang. Pata mo? Sino raw itong antikristong hunghang nito? Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Sino ito? Ang kaniyang mga ngaral pala ito eh. Masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Kung magbansag siya ang Kristiyanong tunay, pero antikristo pala siya. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. May milagro siya, pero ang katulong niya, demonyo. Siya ay magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. O, kita mo? Kaya makikilala mo ng Antikristo sa buong mundo naghahari siya. O, mag-isip kayo. Sinong mangangaral ang may corona?
Hari eh, gahari eh. Yun ang sagot. Yun ang Antikristo. Yun sinasabi sa pasyon at sinasabi sa Biblia. Just allow me to speak in Tagalog because I also know how to speak Tagalog, but I speak in a different way. I mean, the diction is different since I've been from Visayas. My question runs this way. Why is it that some of the religious sects, or particularly this organization, do not make the sign of the cross every time they pray? And that's one. First of all, Okay, before we continue, ay, napa-English tuloy ako. Kasi English din po yung nagtanong. So, sa unang nagtanong po, yung tanong nga po niya is about, so, sa Mark, pag Mark daw pagkikintal po. And Brother Eli said po na hindi po literal, at least yun po pagkakaintindi natin, it's a kind of figurative language, mga kayo 3, na yung right hand nga po is actually gawa, no, works, and then yung sa forehead, it would mean yung thinking. And you will know who the Antichrist is. Mga kayo 3, meron na po tayong ibang mga natalakay po na past Bible study po ni Brother Eli patungkol po sa Antichrist. And if I remember it correctly, so ito nga po, ang nire-refer niya sa Antichrist is yung Catholic Church po. And time and again, I have been raising, the question po na ang ibig sabihin po ba in general ay yung lahat lang ng mga against sa turo ni Kristo yun ang Antichrist, or are we talking about a particular person as the Antichrist, or are we talking about one particular church as the Antichrist? So syempre po, it's not that long no sa explanation po ni Brother Eli. So hopefully we could have a more in-depth na discussion, dahil nga po ito pong ating napakinggan ay pati lamang po ng isang program no ng Itanong Mo kay Soriano, mga kayo 3. And I did notice na may mga nagsasabi din po na kinorek ito ni Brother Eli, ang una niyang paniniwala is ang Antichrist daw po ang mga Katoliko, pero kinorek niya daw po ito sa mga latest niya na Bible study, if I'm not mistaken. So sana po kung meron po kayong link niyan, you can also comment down below, or you can also send the video link, mga kayo 3, sa atin pong Facebook page para po mabigyan natin ng reaction in due time. all, there is nowhere in the Bible where you can say that it was, where you can read that it was commanded by the Lord or the Lord Jesus Christ or even the apostles for a Christian to make the sign of the cross. After all, if you're going to consult the Catholic doctrine about the making of the sign of the cross, let us read that dun sa isang maikling katisismo na isinulat ng isang paring Katoliko. Pakibasa nga yan, kapatid na Josel. Nasa pahina 3 po yan ng maikling katisismo. May nihilab stat ni Padre J.C. Abriol at may imprimatur ni Padre Hernando Antiporda. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa aming Panginoon naming Diyos sa mga kaaway namin. Yan. Yun daw ang tanda ng Santa Cruz, ang ipang-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Therefore, ang kahulugan pala nung ang tanda ng Santa Cruz, pang-aadya sa kaaway. Kaya pag halimbawa, ang isang taong Katoliko natatakot, kumukulog, kumikidlat, nag-aantanda. O kaya paglalabas ng bahay, nakasalubong ng pusang itim, nag-aantanda. Di ba? Baka may maligno, o kaya, kung ano man. May nakita, halimbawa, lalakad siya, nakita niya, paru-parong itim. O yan. Ganon ang gawa ng Katoliko, di po po ganon. Kasi, ayon sa aral Katoliko, pang-adya raw yun sa kaaway. Pero mali eh. Alam niyo kung bakit mali. Eh, pagtapat mo sa simbahan, dadali ka na naman ng antanda. May kaaway ka ba sa loob? Tapos, nung matapat na, pumasok na nga sa loob, paglabas nung pari pag-adya mo ako sa aking mga kaaway. Ang laki-laki nung krus nung pare. Tama? Sasagot naman ang kongregasyon. Sasagot, mas marami sila. Pag-adya mo kami dyan sa kaaway namin na yan. Titignan mo yun. Di ba ganun ang magiging kahulugan nun? Yun daw, ang tanda ng Santa Cruz daw ang pag-adya sa kaaway bakit halimbawa naman nagpuprosesyon, natapat sa iyo yung mahal na birhen, bakit pag-adya mo ako sa... Ano yun? Anong kahulugan nun? Hindi, walang pirming kahulugan. Ano ibig sabihin? Tama yung sabi ng pasyon. Ano sabi sa pasyon? Ang kaniyang mga aral masasama't di katwiran, madlang ugali
mahalan, ipagbabantok sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Nagbabansag siyang Kristiyano. Pero ang kanyang mga aral, mga liko, masasama, hindi katwiran. Paano katwiran yun? Sa Biblia ba yun? Meron man sinabi si Kristo, mag-antanda kayo ng Santa Cruz? O kaya ang mga apostol? Wala ho sa Biblia yan. Ginagarantihan ko sa inyo. O meron kayong masusundong isang pare na pwedeng patunayan niya kahit anong oras ho. Kahit hating gabi, madaling araw, tawagin niyo ako, haharapin ko. Mga kapatid. Wala ho sa Biblia yan. Wala ho sa Biblia yan. Hindi ho aral ni Kristo yan pag-aantanda ng Santa Cruz. Imbento po yan ng Iglesia Katolika. Alam nyo kung ang Biblia pag-uusapan, dapat wag mong dadagdagan, wag mong babawasan eh. Kung alin lang yung nasa Biblia, yun lang ay tuturo mo kung talagang tapat ka sa Diyos. 4:6 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayun, wag hihigit sa nakasulat. Wala naman nakasulat sa Biblia, gagawa ka ng antanda ng Santa Cruz eh. Yung lalagay ng yung kanang kamay. Di ba? Unang-unang dinadapian nun, noo. Di ba? Sa pasyon, meron yan. Sa Biblia, wala. Sa pasyon, meron. Ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Kita nyo? Nasa pasyon yun. Hindi ko ginawa yung pasyon. Ang may gawa ito, pare, si Padre Aniceto de la Merced, kura, paroko ng Camdaba, Pampanga, ang gumawa ng pasyong Hinesis. Ang sabi sa pasyon, ipag-uutos magkintal sa noon ng kanang kamay. Kaya kahit kaliwete ka, kahit, di ba, may kaliwete, pero pag nag-aantanda, ano ginagamit? Kanan. Tandang pagkakilalanan na sila nga'y kampong tunay nitong antikristong hunghang. Kita nyo? Tanda pala ng antikristo yun eh. Naku, masama pala pupuntahan yan, kapatid. Masama pupuntahan dyan. Talaga naman kalapastanganan eh. Pang-adya raw sa kaaway, yun ang nakalagay sa katisismo. Pag-adya sa kaaway, pagtapat mo kay Maria, abot ang ganun mo. Paano yun? Okay, before we continue mga kayuti, one thing that I find, quite interesting dito mga kayuti, binalik natin ng kaunti. So, yung spelling po, ng pagkakasulat noong older po natin na script, na writing style po natin sa Filipino, na kung saan, instead of letter K, is still, yung ginagamit is yung alpabetong Espanyol pa po, Q-U-I, kintal. Kintal, of course, to make a mark, di ba po? To make an imprint. Ayan. It tells me na ang isang dokumento po ay matagal na at luma na, na matagal nang ginawa, panon pa po ng mga Spanish. But anyway, so gusto ko lang pong sabihin patungkol po sa pagsa-certificate ng isang dokumento po sa mga Katoliko. Meron po kasi naalala ko, nagbigay ng comment dati, ano daw yung ibig sabihin ng nihil obstat tsaka imprimatur. So yung nihil obstat po is a kind of certification na binibigay po na nagpapatunay na ang isang religious book, for example, mga kayo 3, is not objectionable na patungkol po sa mga standards po ng doktrina, lalong-lalo na po sa simbahang Katoliko. So parang pinibigyan ng patunay na yan yung mga sinasabi dyan sa libro na yan is hindi siya kontra sa ating mga doktrina. At ang imprimatur naman po, ito po ay lisensya na binibigyang pahintulot ang isang religious book, mga ka-youth 3, na i-print pa ito. So yun po yung ibig sabihin po niyang imprimatur. Naku, masama pala pupuntahan yan, kapatid. Masama pupuntahan siya. Talaga naman kalapastanganan eh. Pang-adya raw sa kaaway, yun ang nakalagay sa katisismo. Pag-adya sa kaaway, pagtapat mo kay Maria, abot ang ganun mo. Paano yun? Hindi inaaway mo si Maria. Naku naman, sabi mo'y banal, awayin mo. Lahat ng santo, inaaway nyo.
di makikita yung santo, abot-abot ang santanda eh. Yun ang sabi ng katisismo. Hindi ko po imbento yan. Binasa ko yan sa Aklat Katoliko. Ganun po yan, kapatid. Meron kasi tayong puso inside our being. Hindi naman yung literal natin puso eh. Ang isang pusong spiritual, hindi po yung nandito sa loob ng dibdib. Hindi yun. Alam nyo kung bakit. Yung puso na yun, ibang puso kasi may mata yun eh, may mata. Wala pa naman ako nakitang inoperahan paglabas ng puso, may mata. Basahin natin ang 1:18 ng Efeso, kapatid na Daniel. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung ano. Nakita nyo, yung pusong binabanggit na ibibigay ng Diyos sa atin, merong mata. Yun ang pusong naliwanagan, yung pusong may mata. Ang ibig sabihin, totoo po ito eh. Kahit i-analyze mo sa damdamin, ang puso nakakakita ng kapwa puso eh. Naturally. Speaking of human capacity, alam mo yung puso, pag mahal ka, alam mo eh. Alam niya rin, mahal mo siya. Parang mag-asawa, no? Nagkikita yung puso eh. Sabi nga ng Kastila, amor con amor si paga. Ang pag-ibig, nagbabayad ng pag-ibig din. Mutual yan eh. Ang pangunahing simbolo ng pag-ibig ay ang puso. Kung nakikita nyo sa mga advertisement, ay heart, lalagay I, tapos heart. You. Ang ibig sabihin nun, I love you. Kasi ang puso, simbolo ng pag-ibig. At nagkikita yan eh. Pag nagmamahal yung isang lalaki, nagmamahal yung isang babae sa lalaki, nagkikita yan eh. Nagtumutugon yan eh. Basahin natin sa Kawikaan 27:19. Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Yung tubig, nung araw kasi wala naman pong wala naman po yung salamin na may asoge, nakitang-kita mo yung sarili mo. Minsan, ginagamit ng tao para manalamin yung tubig. Bawa tubig sa ilog, kung saan man lugar. Yeah. Tubig man sa kahit sa tapayan o kahit sa amang... Ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano yung tubig, ang mukha ay sumasagot sa mukha. You can see yourself doon sa tubig. Pwede mong kausapin ang sarili mo sa tubig gaya ng mga araw. Wala sila kasing salamin na kagaya ng salamin ngayon. Yung mirror on the wall na sinasabi. Yung salamin, tumasagot ang muka sa muka. Gayon ang wika ang puso ng tao sa tao. Puso ng tao sa puso ng kapwa-tao. Sumasagot yan. Nakakaramdam yan eh. May mata yan eh. Nakakaramdam po yung puso eh. Nakakakita yan. No? May mata kasi yan eh. Yan yung pusong espiritual. Yang puso na yan, nasa kalooban ng ating pagkatao yan mga kapatid eh. At meron diyang isang bagay na napakahalaga. Alam mo ba yun, Brad Josel? Ano po ba yun, Brad Eli? Hindi ko po alam. Ang tawag doon, konsyensya. Wala sa science yun. Yung salitang konsyensya, wala sa physics yun. Wala sa biology yun. Wala yun sa science. Yun ang advantage ng Biblia sa siyensya ng tao. Sa siyensya ng tao, hindi niya kayang i-define ang buo nating pagkatao. They will surely lack something because they do not believe in the spiritual side of our being. Pero ikaw, saksi ka, may something spiritual in us. Mararamdaman mo yun.
Mayroon kang konsyensya. Alam mo kung ano trabaho ng konsyensya, Brad Josel? Ano po, Brother Eli, ang ginagawa nito? Basahin natin doon sa 2 ng Roma, versikulo 15. Basahin natin sa English at basahin natin sa Tagalog, kapatid na Daniel. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Let us analyze this. Tagalugin muna natin, kapatid na Daniel. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Napansin niyo mga kababayan, sa Tagalog ang tawag budhi. Sa English po, tinawag ito rightfully translated as conscience. Sa Grego po, ayun yung 4893 Greek word, suneidesis. Suneidesis. Ang definition niyan, co-perception. Po, sa Dictionary of Biblical Terms, yung suneidesis, yan po ay co-perception. That is moral consciousness. Meron kang consciousness in you which is moral. At kung titignan uli natin yung talata, yung konsyensya, ang ginagawa nun ay, sabi doon sa English, their conscience also bearing witness, their thoughts the meanwhile accusing or excusing one another. Sa Tagalog, pinatototohanan ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Alam nyo, ito hindi alam to ng siyensya, 100%, lalo na yung mga ateista, no? Hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga estupidong hindi naniniwala sa Diyos. Yung konsyensya, nasa puso yan eh. Yung konsyensya, kasi meron tayong mga kababayan, para nyo lang maintindihan. Mahirap kasi itong, hindi naman ito pangkaraniwan tinuturo sa mga pastor. No? Ang ating being, meron po tayong parting spiritual, meron tayong parting literal. Kung matatandaan yun, sabi ng Biblia, kaya nga ito hindi matatanggap ng siyensya kasi hindi naintindihan ito eh. Pero kayo ang saksi ko ngayon, huwag kayong bibitaw ng pakikinig. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, 2:7 ng Henesis. So meron tayong component na galing sa alabok, from the dust of the ground. Tapos, hiningahan ang kanyang butas ng ilong, ng hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwang buhay. God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Yung soul, hindi pinaniniwalaan niya ng siyensya, ng physics. Something spiritual yan eh. No? Yung spirit, di sila naniniwala ron. Kaya sa physics, wala nun eh. Wala ring conscience sa physics. Wala ka makikita sa libro ng physics na conscience. Paano nila ilalagay? Di sila naniniwala ron. Di contradict nila yung sarili nila. Kaya nga physics eh. Ang alam lang nila, physical. Wala silang alam na spiritual. Okay, before we continue mga ka-U3. So, while I do agree po na wala ito sa field ng physics, kasi it's not under the field of its study, So, when we talk about something that influences our emotional and rational association, yan po yung term natin dyan sa psikolohiya. So, it should be a field of psychology, and neurology, the study of our brain. Kasi if we look at conscience or moral conscience in general, so this is a cognitive
cognitive process. Ito ay nangyayari sa ating utak na kung saan meron tayong emosyon, meron tayong response din dahil dito. At ito ay base sa kung ano yung naging upbringing natin, value system, belief system natin. So, ang conscience po kasi mga ka-U3, while in general, it is about the goodness para sa kabutihan ng lahat. Ayan, wag kang pumatay ng tao, wag kang gagawa ng masama. Dahil nga po, in general naman po, yung value system ng mga societies is for its survival at kabutihan ng lipunan. Pero, meron pong mga panaka-anaka na mga parte ng belief system ng tao na medyo masama po sa iba kumpara sa iba dahil ang mga societies at saka communities naman po natin ay nag-iiba-iba rin ng paniniwala. In general, while ang iniisip po ng ating konsyensya, yung ating tinatawag na inner voice or the voice within ay tama, ay positibo, so meron din po kasing uri ng mga value system na nag-i-inject po sa atin na hindi rin po tama. And also, take note on how Brother Eli is using metaphoric language mga ka-U3 dahil kung iisipin po talaga natin, parang kasabihan po kasi sa atin na iba yung isip at puso, pero medically speaking po, wala naman po kakayahan na mag-isip ang puso, di ba po? So, ang ating pong tinutukoy na puso is yung damdamin natin, which is still, all of our processes are controlled by different and significant parts of the brain. So, maalala ko nga po sa high school, ang sinasabi namin, I love you with all of my hypothalamus. So, parte po ng brain, yung concern po about mood, ganyan, no? But anyway, so let's continue. Tanggap mo yon, Brad Josel? Opo, ganun nga po, Bradeli. Sa pag-aaral sa paaralan ng tao, proven naman po natin yun, dinaanan natin yan. May science subject tayo, may physics subject po tayo, lalo sa high school. Wala pong binabanggit silang ganyan kasi hindi nga po alam, Bradeli. Walang conscience, walang soul. Hindi nila alam conscience pero kahit hindi ituro ng siyensya, tinuturo ng salita ng Diyos, mas mataas na agham na agham o karunungan. Ang tao may conscience, ikaw ang makakapagpatutuo Ang conscience mo, nag-a-accuse, nag-e-excuse. Sabi sa Biblia, accusing or else excusing one another. Paano ibig sabihin nun? Ang konsyensya ng tao, yung pinaka-inner being natin, may konsyensya nandoon sa puso. Alam nyo, yun konsyensya na yun, tinasabi pa nga ng mga tao yun Ano ka ba, hindi ka ba ikaw nakukonsyensya? Di ba naririnig mo yun? Ang ibig sabihin, hindi ka nakukonsyensya, ba't mo naman ninakaw yung pera ng tatay mo? Di ka ba nakukonsyensya niya? Bakit nasasabi ng tao yun? Kasi in the conscience, nalalaman mo, alam mo na agad yung nakawan mo tatay mo, mali. Masama yun, sinasabi ng konsyensya mo, hoy, masama yung gagawin mo. Kung nakawan ng tatay mo. O kaya, yung babae ng tatay mo, huwag mo pakialaman. Makonsyensya ka, sabi ng konsyensya mo sa'yo. Mali yan. Sabihin sa'yo nung konsyensya mo. Ngayon, kahit na ikaw ay hindi alam ng kahit na sinong tao, meron kang konsyensya na ikaw mismo, alam mo, mali ginagawa mo. Kahit hindi ipaliwanag sa'yo. Totoo ba yun, Brad Josel? Nararanasan mo ba yun? Opo, Brad Eli. Common knowledge din po yan. Kaya nga po pati sabon ginamit yan Ako, ang yung konsyensya. Talaga po yun. Safeguard. Safeguard. Tinan mo, Safeguard. ako ang yung konsensya. Bibigyan mo ba ng sabon yung mahal mo sa buhay? Mabango nga. Puro naman, yung chemical. Ako ang iyong konsensya. Magaling din yung nakaisip nung advertisement na safeguard. Yeah. Yes. Kasi may konsensya talaga yung konsensya mo, ang unang-unang fiscalizer mo. Kahit pa mga tuwirang ka, kahit isipin mong hindi naman mali ginawa mo kasi gusto mong gawin, yung konsyensya mo uukil-kilin ka. Ngayon, eto pa isa, kapatid na Daniel, makinig ka. Kahit naman sisihin ka, pamalian ka ng pamalian, sometimes yun namang konsyensya mo, binibigyan ka ng excuse, kaya mo lang naman ginawa, masama ang ginawa niya sa'yo Hindi mo naman gustong gawin, kaya lang napilitan ka. Sabi nung konsyensya mo. Yung konsyensya mo, ang balancing factor ng reasons in you and in your mind. Nagbabalance yun
Ayaw ka, sinisisi ka, minamali ka ng lahat. Pero sabi ng konsensya mo, tama yan. Hindi mo naman ginawa yan para gumawa ka ng masama, sabi ng konsensya mo. So yung konsensyang inilagay ng Diyos doon sa loob natin, may function, dalawa. Accuse and excuse. Pag mali ka, siya mismo magsasabi sa'yo, i-accuse ka niya. No? Kukundinahin ka niya. No? Alam mo ba na meron tao, ang kumundina sa kanila mismo ay ang kanilang konsensya? Alam mo ba yon? Kapatid na Daniel? Tingnan mo kapatid na Daniel, basahin mo 1:15 ng Tito. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Pati yung budhi mo, yung konsensya mo, naihawa na ng kasamaan ng ginagawa mo sa buhay. Puro karumihan ng ginagawa mo, ayaw mo na ng malinis. Nakaw ka na, nakaw ka sa oras, nakaw ka sa kaha. Hindi mo alam, nagtatrabaho konsensya mo, hindi mo pinapansin yung konsensya mo. Ay, tumitigas yung puso mo, tumitigas ang konsensya mo, pati budhi mo nahahawa. Alam mo ang later na result nito, kapatid na Daniel, hahatulan ng tao ang kanyang sarili. Siya na mismo ang humahatol sa kanyang sarili na konsensya na siya na talagang siya mali. Habang gumugulong po itong parte ng lecture yata ito ng mass indoctrination. So, gusto ko pong malaman sa mga members po ng MCGI kung ito pong mass indoctrination po nito, kasi nakita ko po ito November 30, 2020, meron pong nakasulat sa baba. Ito po ba ay standard po na ito po yung pinapakita po sa lahat o nag-iiba-iba rin po ng parang version po? This year, ito yung ating magiging mass indoctrination lecture series, and then the next year, iba naman yung ating siguro editing o iba naman yung focus ng preaching, or talagang standard po yan na pare-pareho po? Kasi we were thinking na this should be a discussion, pero ito pong nasa video po natin na na-send po sa atin ni Brother Gab is parte po ng mass indoctrination. And I am thinking na the focus here is on having the conscience or preparing siguro your heart, which is in line with prayer. Kasi nga po, this is a compilation about prayer. So that is what I was thinking. Kailangan malinis ang puso mo para pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Something like that. Basahin natin sa isang talata yung sinasabi kay Timoteo o kay Tito. Sa kay Timoteo, sapagkat ang gayon ay napahamak, hinahatulan ang kanilang sarili. Sarili na, konsensya na mismo nila ang humahatol sa kanila. Yung nasa Timoteo o na kay Tito, yun, Tito 3:11. Pakinggan nyo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Alin yung sa sarili niyang humahatol sa kanya? Yung konsensya, Brad Josel. Nararamdaman mo yan, alam ko Brad Josel Sige, umamin ka lang. Di ba pag mali ka talaga, mismong konsensya mo umaamin. Bagaman ayaw mong aminin sa kapwa, pero meron kang fiscalizer within you, yung konsensya mo. Ngayon, gumawa ka ng tama. Yung tamang ginawa mo, hindi na-appreciate. Minamali naman ng mga tao. Meron ka rin konsensya nagsasabi sa'yo, oy, tama ka talaga dyan. Biyaan mo sila. Huwag mo sila pansinin. Talagang tama ka naman. Sabi ng konsensya mo. So, may function ng konsensya. Mag-accuse at mag-excuse. Nararamdaman mo yan, Brad Josel. Pag hindi mo nararamdaman yan, hindi ka tao. Opo, Brad Eli, ramdam na ramdam po yan. Araw-araw halos may mga ganyang instansya ka po. When you come across yung mga ganyang instansya, yan, nagagana po konsensya. Pag may mali kang nagagawa, inuusig ka ng konsensya mo. Para sinisisi ka. Mali ka, hindi tama yan. Kaya nalulungkot ka po Pag kami nagawa kang ganon. Pagka naman may bagay na tama naman at may parang sumasalungat doon sa nagawa mo naman na tama, meron namang nagbibigay sa iyo ng feeling na justification na hindi, tama ka. Silang mali.
kahit na gano'n, hindi ikaw ang tama. Hindi sila conforme, pero hindi ibig sabihin mali ka. May ganun pong nagsasabi sa sarili mo eh. Nararamdaman po talaga ng tao. Di ba kapatid na Daniel, di ba ikaw din nararamdaman mo yun? Opo, kapatid na Eli, meron pong conviction at meron pong acquittal, kumbaga parang nag-a-acquit sa'yo. That is the right word. That is the right word. Kinukonvict ka ng konsensya mo at ina-acquit ka. Yun mismo ang sinasabi ng Biblia. Matutuklasan ba ng siyensya ito, lalo na ng ateista? Magpahinga kayo. Kala nyo, yayabang nyo. Kala nyo, alam nyo na lahat ng bagay. Konsensya lang, wala kayo eh. Di ba kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, hindi nga po sila naniniwala sa Diyos kaya po merong mga tao na gano'n na wala nang konsyensya. Napakahalaga po pala ng konsyensya, kapatid na Eli, dahil ito'y maaaring mag-excuse at mag-accuse naman sa'yo. At kumbaga makoconvict ka ng sarili mo. Kung marunong kang makiramdam sa konsyensya mo, malalaman mo at sa budhi mo, malalaman mo mali ka. Sa budhi mo naman ay meron namang magbibigay sa iyo ng katwiran na yung ginawa mo naman ay isang bagay na hindi naman na dapat na kondenahin. So ito po'y mahalaga, kapatid na Eli. Pero hindi ito parte ng turo ng lahat ng relihiyon. Brad Sani, narinig mo na ba ito sa ibang relihiyon, yung pagtuturo ng konsyensya? Ay nako, hindi po, kapatid na Eli. Wala po kinaringgan ng ganyan na natuturo ang konsensya. Nasa Biblia pala yan. Wala sa siyensya, kapatid na Eli. Ang ganda po nito. Dahil nararamdaman po reality. Hindi pwedeng itanggi po ng tao. Lahat ng tao meron po niya nararamdaman. Ngayon ko lang po nadinig ito. Wala po sa iba akong kinaringgan ito, kapatid na Eli. Yun ang problema. Ang mga tao deprived ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kung ginagawa mong priority sa buhay mo, makinig ka sa Diyos, mararamdaman mo pati yung sinasabi niya sa puso mo, sa isip mo, mararamdaman mo. Kasi yung konsyensya wala sa science yun wala sa physics yun. Lalong wala yun sa evolusyon. At yun ay isang bagay na hindi naiintindihan basta yun sa eskwela, sa siyensya, o maging sa relihiyon. Hindi naman lahat ng tagapagturo nagtuturo ng mabuting konsyensya sa tao. Alam mo ba yon na merong mabuting konsyensya at meron din namang masamang napasamana na konsyensya? Naturally, our conscience is our balancing reasons. It balances the reasons within our minds and in our hearts. Yung conscience. Pero napapasama ang konsyensya, kapatid na Josel. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, ang unang Korinto 8:7. Insight lang po patungkol nga dito sa ideya nga po ng konsyensya, and Brother Eli has been emphasizing na hindi lamang ito sa siyensya na hindi tinuturo, kundi pati rin sa ibang relihiyon. As to the further substantiation ni Brother Daniel, so nasabi niya nga po na it's acquittal and conviction. I like that. Parang sa batas po natin, But anyway, na-mention din ni Brother Daniel dito yung patungkol naman sa yung hindi pagkakaroon ng konsensya ng mga atheist, ng mga hindi naniniwala sa Diyos. It implies to us that morality is taken from God's instruction. Pero ang perspective ko po kasi dyan, ang konsensya naman po, yung tinutukoy natin na paggawa ng mabuti, yung inner voice naman po, as I mentioned, kombinasyon po yun ng value system, ng belief system, at upbringing ng isang tao, yung pag-nurture po sa kanya, yun po yung nakaka-apekto po sa kanyang pag-iisip, at dito yung magiging foundation ng iyong uri ng moral conscience. While it is true that religion gives us standard for morality, I don't subscribe to the idea that it is the only source of morality. Dahil sa pagulong po ng society, ang isa po sa mga bagay na kumbaga naging basehan ng kabutihan na ginagawa natin is una, yung pluralism natin, yung pag-survive natin as a group,
Ano po, kaya nga po meron po tayong utilitarianism, di ba po? At saka ito po yung pagtingin sa greater good. And kapag tinitingnan mo yung greater good, the tendency ng pag-develop ng isang sibilisasyon is yung pagiging mabuti, at least pag-value sa pag-preserve sa life, pag-preserve sa goods or sa mga property, pagrespeto sa nakakatanda. Yung mga basis po ng mga positive po ng mga behavior na ito ay hindi naman po totally nakaangkla po sa relihiyon, kundi ito ay nakabase rin sa innate na tendency, and dyan po nagmula ang ating po mga batas, di ba po? Gayunmay wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Ang budhi nahahawa yan, naihahawa yan ng Diyos-Diyusan. Kung paanong yung Diyos-Diyusan peke na Diyos, yung konsyensya mo, mapepeke rin ng peke na Diyos yan. Basahin nga natin yan sa English, kapatid na Daniel. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Conscience can be defiled by false gods. Belief in false gods. Pero kung maiintindihan lang ito, kapatid na Sani, no? Meron talagang konsyensya ang tao. At it is in the deepest, in the center of our being. Isa yan sa aral ng bagong tipan, mga kapatid. Pero sa Biblia, isa sa aral ay ang konsyensya. Basahin natin ang gawa, ang pangungusap ng isa sa pinakamatalinong apostol. 24:16 ng gawa, kapatid na Daniel. Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Sa English. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Ayan, conscience void of offense. Kaya si Pablo, hindi kanya papasamain eh. May konsensya siya eh. Ang Apostol Pablo naniniwala na dapat mapanatili yung mabuting budhi. Doktrina ni Kristo yan eh. Maghanap ka ng doktrina ng mga iba-ibang iglesia, yung mga fundamental doctrines nila, na hindi nga binabanggit sa mga Sabadista at saka sa mga Mormons yung budhi eh. Siguro wala silang budhi. Abra Josel. Opo, kaya po hindi maituro, Brother Eli. Paano nga naman maituturo kung kasi yung budhi, a gift of God yan eh, yung mabuting budhi, mabuting konsyensya. No? Ayan, no? Konsyensya talaga, meron talaga niyan mga kababayan. At yan, yung konsyensya, nasa kaibuturan niya ng ating puso. Nandun sa pusong may mata. Hindi yung pusong andito sa dibdib, ano? Meron pang mas malalim doon sa ating pagkatao. Hindi yung pusong literal, ano? Yep. Pusong, wala namang mata yun eh, kahit operahan mo, walang mata. Pero ang pusong espiritual ng tao, kung saan nandoon yung pinakamalalim na konsyensya, no? Na hindi alam ng siyensya, hindi alam ng mga pastor, pero alam ng salita ng Diyos sa Biblia yun. Tinuturo nga sa atin, magkaroon tayo ng mabuting konsyensya o budhi. Mabuting budhi, gaya ng Apostol Pablo. Nagsasanay ako ang wika ng isang budhi o isang konsyensya na walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Going back as to conscience mga ka-U3, most of us merong inner voice. Ang realidad po is may mga tao po actually na walang konsyensya. And that is due to the fact probably because of trauma, because of very difficult po na upbringing perhaps, or yung kanilang society, o yung kanilang kinalakhan lugar ay talagang napakasama, napaka-evil. So most likely, they do
not have that kind of moral conscience that most people have, especially with indoctrinations of, for example, mga terrorists, mga ka-U3, na yung iba pong mga fundamentalist sa kanila pong mga relihiyon ay nagdevelop ng mga terorista at a very young age. So yung mga tao po yan, wala pong konsensya yan, iba po ang kanilang value system at hindi po yan makakonsider natin as moral conscience in general dahil ang kanilang ginagawa ay kasamaan po para sa karamihan. Yung iba din dyan, mga kriminal. Isa po ng halimbawa yan, yung mga tinatawag po natin na halang ang kaluluwa. While it's ideal to think na ang lahat po ng tao ay may konsensya, I just don't agree with that mga ka-U3 dahil may mga tao po talaga na wala po niyan. Lalo na po kapag sila po ay na-brainwash na at a very young age, lumaki sa isang kulto, lumaki sa isang terroristic na society, or lumaki sa mga magulang na ang value system po ay talagang hindi mo maintindihan. So iba po ang kanilang pinaghuhugutan ng kanilang mga motivation. Yan din ang itinuro niya sa mga Kristiyano. Pangunahin na ang kanyang minamahal na kasamang ministro na si Timoteo. Basahin natin ang sulat niya kay Timoteo. 1, versikulo 5. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Ayon. Ang kinauuwian ng utos o ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi. Yung malinis na puso, nandoon ang mabuting budhi, mga kababayan. Where there is a good conscience. No? Basahin natin sa English. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Out of a good heart and of a good conscience. Ito, utos ito na ingatan ito eh. Pag kaya na hindi mo iningatan, nako, mali ka na, mapapahama ka na. Kumbaga, total wreck ka na, total wreck. Pag nawala yung mabuting konsensya, pangunahin sa mga doktrina Kristiyana yan. 1:19 ng unang Timoteo. Na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Aba, pagka pala yung mabuting budhi, naiwala mo. Yun, ang pagkakatranslate sa Tagalog, nabagbag lang eh. Pero basahin mo sa English, kapatid na Daniel. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Shipwreck ka. Kumbaga sa barko sa gitna ng dagat, pag nawala yung mabuting konsyensya mo, naiwala mo, shipwreck ka na. Total na yan, total wreck na yan. No? Ang ganda doon sa pagkakalagay sa Grego eh. Yung sa Tagalog, kulang ang pagkaka-emphasize eh. Nabagbag lang eh. Sa Grego, ang original na salita, noageho. Noageho. Sa Kastila, ang sabi diyan, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Pag kayang mabuting konsyensya, batas ng Diyos na ingatan mo yang mabuti. Huwag mong papayagang madungisan ng konsyensya mo ng kung ano-anong masasama. Pag yan ang hindi mo iningatan kasama ng pananampalataya, shipwreck ka. Kung kailangan mong ingatan ang pananampalataya, kasamang dapat maingatan ang mabuting budhi o ang mabuting konsyensya. Kasi pag nawala yun, shipwreck ka. Paano ka maliligtas nun? Shipwreck. Naintindihan mo ba, Brad Josel? Ang shipwreck? Pagka po wreck, Bradley, wasak po talaga eh. Kumbaga rin po sa sasakyan, pagka total wreck, wala na pong pakikinabangin doon. Hindi po ma-repair. Yung mga ganyan, pagka dineclare pong total wreck, ang sasakyan. Pagka po pala nawala po yung mabuting konsyensya, ganyan po mangyayari sa tao.
wala na yung maayos na conscience sa puso ng tao, wala na po. Prek ka na. Prek ka na. Imbestigahan nga natin sa mga translation sa Pilipino. Kaya mayroong mga pastor hindi maituturo ito Kasi hindi naman nagsasaliksik ako nabasa ko, konsyensya ba? Utos pala to magkaroon ng mabuting konsyensya o budhi. Sinaliksik ko, nakarating ako sa Grego, napatunayan ko, talagang sa Grego nakasulat konsyensya. Libo-libong taon na nakakaraan. Ang siyensya, kahit 20 milyon taon pa, hindi matutuklasan ito ng siyensya ng tao, yung konsyensya. No? Yung konsyensya. Kaya hindi nila alam yung buong siyensya Kasi yung konsyensya ba naman, hindi nila alam Tingnan nga natin sa iba-ibang version. Kaya dapat lang maintindihan nyo mga kapatid, talagang merong konsyensya ang tao. Nandyan yan sa kaibuturan ng ating puso, na pusong may mata, hindi yung pusong literal. Dahil dalawa po ang ating pagkatao. Meron tayong parte ng pagkatao na physical at meron tayong parte ng pagkatao na literal, na spiritual. Basahin natin ang 4:16 ng ikalawang Timokorinto. Pakinggan niyo po. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. We have two two parts or two essences of our being. That which is called outward man, which is our body, our physical body, and the inward man, which is a spirit within us. In that inward man, in that spirit being, nandun ang konsyensya. We have to understand that. Dapat maintindihan nyo mga kababayan. Pakita nyo yung advertisement ng Safeguard. Mahusay naka-imbento nun Totoo talaga yun Umpisa mo. Pare, iwan ko na siya. Tignan mo, bakil-bakil, butlig-butlig. Papaya soap naman ang gamit ko Iwan ko na sa'yo, pakipinta na to. Nini, dapat sa germs ka mapraning that cause skin irritations. The leading papaya soap won't do. The key is superior skin germ protection. In the new Safeguard Papaya, nasa yung tikpak na. Ang kinis ng kotse ni Mrs. Mrs. ko yan. Alaga ang skin mo, alaga ang pagmamahalan nyo. Tinan mo, yan ang sabon na may konsyensya. Ayon sa kanila. Kung sabon lang, kailangan may konsyensya. Ako ang iyong konsyensya. Sige, lagay mo. Ako ang iyong konsyensya. Sa pimple infection, dapat skin germ protection. Si Tita Bonifia. Kaya sa muling pamimili, Safeguard. Pinaprobisang proteksyon laban sa skin germs na maaari maka-infect ng tagyawat, kalos, at maging sanhi na amoy pawis. Napatunayan sa US lab test na Safeguard. Hanga ako dyan sa advertisement na yan. Hindi nga naman ikakomo bango lang, wala namang proteksyon. Ang nagsalita doon sa babae, ako ang iyong konsyensya. Totoo yun, kaya nagawang yan Nasa Biblia yan 2,000 years ago, nakasulat na konsyensya. Isa sa mga aral ng Panginoon Kristo, ang pananatili sa mabuting konsyensya. Na pag yan ay itinakwil mo, kahit may pananampalataya ka pa, shipwreck ka. Pagka yung konsyensya, pinabayaan mo yung mabuting konsyensya. Shipwreck. Lunod ka na. Shipwreck ka na. Yon. So utos yan, walang duda mga kapatid, mabuting konsyensya. Sa Mateo 6:6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid mo at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama sa lihim at ang amang nakakakita sa lihim gagantihin ka. Ano ba ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at
mailapat mo ang iyong pinto. Hindi naman sinabi pinto ng bahay. At hindi naman sinabing silid ng bahay. Iyong silid. Bakit po? Merong bahay, wala namang silid eh. Pagka mahirap ang tao, yung bahay isang kudrado lang na pinagtagpi-tagpi na mga karton at mga kung ano-anong mga materialis eh. Wala mang kwarto eh. Paano kang papasok sa silid? Ang silid pong tinutukoy, silid ng tao. Pumasok ka sa iyong silid. At ilalapat mo ang iyong pinto. Silid mo sa tao po. Sa ating pagkatao, meron tayong silid. Ang silid po natin, yung pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Yun po ang silid natin. So ito po ay parte pa rin po ng compilation. So in a way, no, medyo related po ito doon po sa discussion kanina on conscience and yung heart that has eyes. Ayan. So kaya po pala nasama ito dito po sa ating discussion. And I'm guessing dito po sa discussion on our heart na kapag nananalangin ka, kinakailangan mo i-close yung pinto. No, you have to be, I'm guessing you have to be private, you have to be alone with your God. So yun po siguro yung correlation ng kanina na konsyensya, yung budhi mo, and then here with the discussion on the heart. Mga ka-U3. Yun ang kalooban natin. Ibig sabihin, pumasok ka sa iyong silid, magbulay-bulay ka, basahin mo yung sarili mo, magdili-dili ka bago ka mag-umpisang umusal ng panalangin. Pero dapat ilapat mo ang iyong pinto. May mga pinto po sa ating pagkatao. Bumasa tayo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12, versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Meron pong darating na kaarawan sa ating buhay. Ang ating tagapag-ingat ng bahay manginginig. Ang atin po kasing katawan parang isang bahay. Parang isang tahanan. Yung katawan ng tao, bahayan eh. Basahin natin ang 2 Korintos 5 para patunayan natin ang tinutukoy na bahay, yung ating katawan. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5 at versikulo 6, kapatid na Luz. Kaya nga, kami laging malakas ang loob. At nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ayan, samantalang tayo'y nasa tahanan sa katawan, wala pa tayo sa harap ng Panginoon. Yung katawan po, tahanan yan, bahayan, yung ating katawan. Darating ang araw, sabi dun sa Ecclesiastes 12:3, ang tagapag-ingat ng bahay manginginig. Kaya po ang tao, pag matanda na, nanginginig na yung mga paa at kamay. Tapos ano mangyayari? Tuloy natin. At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ayun, yung mga malakas na lalaki mapapayukod. Dati-dati straight body ka. Pagka dumating na yung matanda ka na, nanginginig na yung paa at kamay mo, yung tagapag-ingat ng bahay, nanginginig. Ang mga malakas na lalaki napapayukod, unti-unti nang nakokorbo. Ano pa ang susunod? At ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayan, yung mga manggigiling, yun pong mga ngipin nating tagagiling, unti-unting nauubos, kumukunti. Tapos, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Ayan, yung mga mata lalabo na, yung dumudungaw sa dungawan, mga sisilaw. Lalabo na mata ng tao. Tapos, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina. Ayon, ang mga pintuan sasarhan sa lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina. Kaya ang pintuan pong nasasarhan unti-unti, yung ating tainga, nasasarhan niya, nabibingi. Pahina ng pahina yung tunog ng giling. Nababawasan na po yung ating, meron na tayong hearing impairment, ang tawag doon. Bawas na yung kapasidad nating makarinig dahil nasasarhan ang pintuan. Kaya sa ating katawan o sa ating pagkatao, meron po yung bintana yung ating mata, yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw. Meron tayong silid, yung ating puso. Kompleto po yung ating pagkatao. Meron din namang mga pintuan, yung pinagdadaanan, nasasarhan. Pag matanda na, humihina na ang pakinig. Minsan humihinga na rin yung pang-amoy.
Pati yung ating panlasa, humihina na rin pag matanda na. Mga pintuan ng ating pagkatao. Sa pananalangin po, kailangan isara mo ang pintuan. Yung mata, pintuan yan, pinapasukan yan ng tukso. Yung tainga, pinapasukan yan ng masamang pinakikinggan. Meron nga sa Katoliko, nananalangin, bukas lahat ang pintuan Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, nakaharap sa altar yun, dala-dala yung kanyang rosaryo. Naamoy na yung kanin ay nasusunog. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, Hoy, Petra! Sususunog yung kanin! Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpa. Biro mo kasi bukas yung pintuan Pag nananalangin tayo, sasarhan natin ang ating pintuan. Lahat ng papasukan ng anumang mga bagay na makakaistorbo sa konsentrasyon sa pananalangin, dapat isara. Tainga, mata, kahit ano pa na pwedeng panggalingan ng makakapasok na pang-iistorbo ng demonyo, isara natin. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Basahin mo ang iyong kalooban. Meron ka bang kaaway? Meron ka bang pait sa puso? Magagalit ang Diyos sa'yo pag hindi ka nagpatawad. Meron ka bang selos? Alisin mo yan bago ka umusal ng panalangin sa Diyos. Yung pait, yung selos, yung galit, yung tanim na puot. Pumasok ka sa iyong silid. Tapos kung mailapat mo na ang iyong pinto, mailapat mo na yung iyong pinto, yung mga pinto ng pagdadaanan ng mga pang-iistorbo ng kaaway, manalangin ka kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan po ang paraan ng gagawin natin sa pananalangin. Luluhod tayo, isasara natin ang ating pinto, at papasok tayo sa ating silid, at mananalangin tayo sa Ama. Saan manggagaling ang panalangin, mga kapatid? Saan manggagaling? Pakinggan nyo sa 2 Timoteo 2:22. Ganito po ang ating mababasa, kapatid na Daniel. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan po manggagaling ang pananalangin, mga kapatid? Mula sa pusong malinis. Okay, mga ka-youthy, so dyan naman po tayo nagtatapos. Ayan, ang mga comments naman po dyan sa baba, share po ako sa comment section, bitin. Well, ang ating pong episode ngayon is quite interesting for me dahil I have to agree, wala po akong alam personally, na naging parte yan ng indoctrination or ng lecture series sa isang Bible study as to conscience, wala pa po tayo naririnig na ganyan. But honestly, I really feel na meron naman po siguro. So please comment below, mga ka-youthy, kung ano po yung preaching ng isang pastor o isang ministro po na kilala po ninyo na nakapag-tackle nga po sa ideya nga po ng konsyensya. But anyways, kaunting recap lang po, mga ka-youthy. So yung atin pong videos na nakita ay compilation po from Brother Gab, and na-mention nga po rito yung correlation kumbaga ng puso na kinakailangan mong i-close yan, mga pinto, before you pray. Yun yung mga entry points ng senses natin. So na-mention dito, for example, yung eyes mo, yung ears mo, yung nose mo. So my understanding po is you have to get rid ng mga sensory input na pwedeng makadisturbo sa iyo while you are praying. And of course, na-mention din po dito yung ating puso, na kinakailangan you have to have good conscience, and ito po ay spiritual po na bagay na hindi tinatakil ng mga most of the sciences that we know, and according to Brother Eli, dahil ito po ay something that is spiritual. Yung ating pong konsensya, according to him, ay nakapaloob sa kaibuturan ng ating puso. At yung puso po na ito ay meron pong mata. So of course, hindi naman yan literal. And may mga tao na merong masamang konsensya, and like what I also mentioned earlier, na may mga tao nga na walang konsensya. Yung mga tao po na masama ang konsensya, sinasabi po na parang shipwreck. So mga ka-youth, hindi ko na po masasabi po lahat po ng mga na-interject po natin, mga interruptions natin, dahil I was doing it in real time. Sana po ay samahan niyo po ako from start to finish. And I want to know, ano po yung mga thoughts niyo po patungkol po sa prayer? So yung first part nga po about po sa paggawa ng sign of the cross, and then the middle part was about conscience,
conscience, yung pagkakaroon ng konsensya at budhi ng tao. And last part naman po, yung pag-close ng ating mga silid. So let us make the comment section interactive. Alam ko po, mayroon po tayong mga further pa po at mga incoming pa po ng mga videos, mga ka-youth na suggestion po ninyo about sa prayer. So we will also be continuing that hopefully on Thursday, mga ka-youth. So as always, ayan na, if you like these kinds of contents, you know what to do. Please watch this video over here. You can also click this playlist over here, mga ka-youth. Kung ikaw ay baguhan, you can click subscribe. At hindi po kami kumikita dyan sa pag-click nyo po ng subscribe. Yan lang po ay para ma-inform po kayo, ma-update po kayo kapag nagkaroon po kami ng latest po na update. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.